Magandang araw mga classmates. Tayo ay nagbabalik muli dito sa ating klase upang talakayin ang keys to success. Sa part 1 ng video natin mga classmates, natalakay na natin ang unang 5 puntos at ngayon naman ay itutuloy na natin. Okay, sige mga classmates, mag-proceed na tayo sa ating klase. Ang ika-6 na puntos natin mga classmates ay increase your source of income. Kahit ano pa ang negosyo o pinagkakakitaan mo ngayong classmate, mahalaga na nag-i-increase ang kinikita mo. Kung ang sabi ng iba ay matutong mamaluktot kapag maigsi ang kumot, well sa opinion ko mga classmates ay mas maganda na palakihin natin ang kita natin kung hindi ito kasya. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay epektibo o magandang solusyon ang cost cutting. May mga bagay na kailangan palakihin ang kita kapag ito ay kinakapos at ang trabaho mo bilang entrepreneur ay mag-isip ng paraan para ito ay lumago. Oo, may mga changes tayong gagawin at malamang mahirap itong tanggapin lalo na kung nasa comfort zone ka na. Pero ganun talaga. Dahil kung wala tayong babaguhin, walang magbabago sa atin at mananatili ang income natin kung ano ito ngayon. Ang ikpito naman mga classmates ay mind your own business. Hindi negatibo ang ibig sabihin nito. Ang gusto nitong iparating sa atin ay mag-focus tayo sa kung ano ang negosyo o pinagkakakitaan natin. Huwag natin pakialaman o ikumpara ang ginagawa natin sa iba. Bilang entrepreneur mga classmates, hindi tayo yung tipo ng tao na nakaabang sa pagkakamali ng iba at pagkatapos ay pupunahin natin ito. Kailangan na mag-concentrate tayo sa pagsasaayos ng ating sariling negosyo at mag-aral tayo para mag-improve ito. Ang ika-8 naman mga classmates ay have a positive mindset. Naka-encounter ka na ba classmate ng tao na kahit anong gawin mo, siguradong may mapupuna siya sa'yo. Yung palagi siyang negatibo sa lahat ng bagay na nasa paligid niya. Yung tipo na kapag nagbigay ka ng idea, siguradong may masasabi pa din siya pero kapag tinanong mo naman wala naman siyang maibigay na magandang solusyon sa problema. Kung naka-encounter na kayo ng ganito classmate, mas maganda na umiwas ka dito at mag-concentrate ka na lang sa mga bagay na sa tingin mo ay tama. Kapag sinabi kasi natin na positive mindset, hindi lang ito nangangahulugan na dapat na maging positibo tayo sa magiging resulta ng ginagawa natin, kundi maging positibo pa din tayo sa kahit anong bagay na ginagawa natin basta ito ay tama. Kung sa tingin natin na pangit ang araw natin dahil puro kapalpakan ang nangyayari sa atin, isipin din natin ang mga bagay na kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos dahil sigurado mas madaming bagay tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. Hindi kasi tayo makakarating sa kung nasan tayo ngayon kung hindi tayo pagpapalain. Ang ika-9 naman mga classmates ay learn technical skills. Katulad ng sinasabi ko kanina mga classmates, kailangan na mag-aaral tayo palagi para tayo ay magtagumpay. Hindi pwedeng isipin natin na alam na natin ang lahat. Ang technical skills na tinatawag natin dito ay depende sa kung anong negosyo ang mayroon ka ngayon. Alam natin na mabilis magbago ang teknolohiya at kung hindi tayo sasabay sa pagbabago nito ay mapag-iwanan tayo lalo na ang negosyo natin. Kung sa negosyo mo classmate ay may mga collectibles ka sa iyong mga kliyente o mayroon kang minomonitor, aralin mo mabuti ang Microsoft Excel. Malaki ang maitutulong nito sa iyo at sa negosyo mo classmate kapag ito ang ginagamit mong paraan ng pagmomonitor. Kung alam mo naman ito, humanap ka pa ulit ng pwedeng aralin katulad ng paglalagay mo ng iyong produkto sa website para ito ay maibenta mo. Maaaring matagal ang adjustment at hindi ganong kabilis matutunan ang mga bagay na to. Pero ganun pa man, mas maganda na magkaroon tayo ng bagong knowledge para mag-improve ang negosyo natin. At ang huli mga classmates ay learn how to manage things. Alam mo ba classmate kung ano-ano ang pinagkakagastusan mo every month? Alam mo ba kung saan napupunta ang pera mo sa iyong negosyo? O hindi mo alam at palagi ka na lang nagugulat sa laki ng expenses mo buwan-buwan, sa tingin ko classmate ay kailangan mong pag-aralang mabuti kung paano mag-manage ng negosyo. Tandaan natin na kahit gaano kaganda ang serbisyo natin na kayang ibigay sa ating mga kliyente, kahit gaano kaganda ang produkto natin at kahit sobrang quality ng binebenta natin, kung hindi natin ma-manage mabuti ang ating negosyo ay babagsak ito. Napakahalaga ng management sa isang negosyo classmate dahil ito ang pundasyon ng isang malago at maunlad na kumpanya. Kaya kailangan alam natin ang management. Ayos? O paano mga classmates, hanggang dito na lang muna. Basta tandaan lang natin na kung gusto nating umunlad at may mabago sa atin, kailangan na mayroon tayong baguhin dahil walang mababago kung wala tayong babaguhin sa ginagawa natin. Kung gusto nating magtagumpay sa buhay, we have to pay the price. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na makakatulong sa atin para maabot natin ang ating mga pangarap.
At kung may mga kaibigan at kakilala din kayo na interested sa ganitong videos ay pakishare naman ang video natin para mas lumago pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay makatulong sa bawat isa. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.